Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers. So sa magang ito, ito na po no, ang ating area na tataniman ng kamatis kung saan pinapabid na po natin ng ano. So aayusin pa natin to uli mga ka-farmers. Dahil ginano lang po natin ito, baka may ulan, no. Sayang kasi pag umulan din ng mga ka-farmers napakalakas. Parang bumaha kahit walang ilog. So sayang ang lupa, matangay sa ano, mas maganda na may mga ganito irrigation para ang lupang nabungkal o nararo hindi matangay sa tubig, agos ng tubig. So yun ang ating ginagawa mga ka-farmers. So 5 lang po sila dito no, na nagbid. So ito ang trabaho nila oh. Simula dun sa ating packing house papunta din eh. And then yan. So ngayon hanggang ano lang ito, matapos na. Hindi to abutan nila ng ano, mga bandang alas 9, alas 10, pinakamatagal. Ilang linya lang ito matatapos sila hanggang ano, mag-almusal, mga tag 2, 3. Ayan. So, papunta tayo sa Ampalaya mga ka-farmers kasi umpisahan natin ang pagdidilig din ng tubig. So, yun lang no. May share at may update ko sa inyo sa umagang ito. Ipagpatuloy namin ang pagdilig ng tubig. Yan. So nakapag-spray na kami kagabi mga ka-farmers. So yung pinapakita ko na yung video, yun po ang ating ginagamit din pang spray. So umaga pa lang mga ka-farmers oh. Mag-alas 6 pa lang ng umaga. Pero matindi na ang init. Yan. Agas na ang solar. Bumaha ng tubig. Yan po ang dinidiligan namin kagabi. So yun ang ating pinapa-spray mga ka-farmers. Yan. So pagkatapos namin din yung mga ka-farmers no magdilig, magdidilig na naman uli. Kasi napakainit mga ka-farmers, mamaya tuyong tuyo na ito. Napakatindi ang init din eh. Ito ang dinidiligan namin ng tubig kagabi. Kaya kita nating basa no. Yan. Maganda ng tingnan.
So nakapaglagay na po tayo din ng ipot mga ka-farmers. And then ang kulang yung ano na lang fertilizer bago natin hahagisan ang lupa sa puno. So yung ipot yan, no, kita nyo, yan ay mga ipot po ng manok. And then pag once na maghagis na po tayo ng lupa, no, sa puno ng ating ampalaya, lagyan pa natin ng fertilizer sa dami ng mga 20 grams sa bawat puno. So yun po ang ating ilagay kadami, no. Yan. So ang iba dito yung mga nasira sa sobrang lakas ng hangin, mamaya tingnan nyo mga ka-farmers, wala tayo makitang ulap. Grabe kainit mga ka-farmers. So pag ganitong oras napaka linaw, pero mamaya bandang mga alas 10 hanggang mga alas 4 ng hapon sobrang lakas ang hangin, kaya may mga atlas tuway na naputol. So ayusin namin bago namin i-install ang twine dito sa gitna, no, tulad ng ating nakikita. So yun lang po, no, ma-share ko po sa inyo mga ka-farmers. So ito, mag-add pa kami ng fertilizer, may ipot na. So mas maganda mauna ang ipot para bago takpan ng lupa makakasingaw. So matagal na tong stock mga ka-farmers, to yung tuyo na, hindi lang isang taon kundi mga 2 taon na siguro. So pag ganyan nakatagal, maganda mga ka-farmers kasi hindi maamoy, and then hindi ma-acid. So hindi magkakabakterya ang ating tanim na ampalaya. So yun ang ma-share ko po sa inyo. So kung halimbawa sa inyong pag-aalaga ng ampalaya mga ka-farmers, may mga tubo kayong hindi maintindihan, pwede kayo magtanong sa akin, baka naranasan ko na. So pwede ko i-share sa inyo kung paano ko po sinolusyonan ang mga problema na ganyan ganito. So paki-comment na lang po, lalo na sa mga insecticide. So alam nyo mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, ang ampalaya ay pinaka-prone po, no, sa fruit fly, lalo na dito sa area ng Luzon. Napakadaming fruit fly. So yun ang problema sa farmer. Ano daw ang ginagamit ko para sa fruit fly? So ang ginagamit lang natin, share ko lang din sa inyo, yung mga Catcher Pro, so Fernet, pag trap lang, no, ang ginagamit ko, and then nag-spray lang ng gold. So pag yun ang ating combination, mayroon mang mga pag-atake, kunti lang, no, kunti lang, nasa mga 1%, 2% ganyan lang. Hindi kaya halimbawa harvest ka 100 kilos, 100 din ang damage, kawawa, no. So ganyan lang mga ka-farmers. Hindi na naman natin maiwasan kahit ano pang galing mo, no, kasi sila po yon ang insektong maninira sa mga pananim natin. Okay, so may mga pag-atake pero less tayo dahil may kunting alam tayo, no, kung paano natin sila i-control gamit ang ating mga natutunang mga pamaraan at ideya. So yung kasama natin mga kapamers, papunta pa din kasi nagdidilig po kami ng tubig sa aming ampalaya. Sila pa kainit po. So mamaya matatapos na namin to, and then pagkatapos dilig na naman uli. So baka mamayang hapon mga ka-farmers, pag dumating ang ating order na Atlas Pot Wine, mag-install siguro kami pang gitna, no, dito installan namin ng twine. So pag ma-install na to, sobrang ganda na itong tingnan. Okay, yun lang po siguro ang ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Sana po patuloy ang inyong pagsuporta, no, at panonood sa ating mga video. So malapit na po tayo matapos mga ka-farmers. Pag halimbawa ito'y matapos na, makapaghagis ng lupa sa puno, and then sa ampalaya nakapagtanim na, so lahat mga ka-farmers na mga ko, gawan ko ng video, parang video tutorial, parang makita ninyo mga ka-farmers kung paano ko po nagawa yon. So yun lang po siguro. Thank you.